So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist sa ating spiritual light and random topics in life. Ngayon ay 8:30 ng gabi na. Sa bayan ako gabi na eh. Nag-work kasi sa umaga eh. So, kuryente yun. Tapos, October 2, 2024. Okay, ano ngayon eh. Jewish Festival eh. Rosh Hashanah. Pwede naman tayo eh. Kahit ano yun. Basta nakakabuti. Para sa langit eh. Yun lang din na masasabi natin na talagang papatuloy natin na. So, imagine mo kung magkasawa ka pa na maaga. So, siyempre, estudyante ka, wala kang pera talaga. Naghahanap ka pa, estudyante ka pa, magtatrabaho ka pa para kumita, para sa sarili mong gastos. Ngayon, i-analyze mo ba, parang nag-ano ka ng chess, di ba? Bago ka muna gagalaw ng isang bagay, isipin mo yung mga possibilities o mga plano. Minsan kasi, nadadala kasi kung hindi ka rin malakas ang strong will mo, yung pangloob mo. Ako malakas ang strong will ko na umiiwas talaga sa bisyo. Kung sinabi ko talaga, anong sinasabi ko talaga, gagawin ko talaga. Kung sinabi ko hindi ka kakain ng baboy, hindi talaga. Mag-chicks, mag-droga doon, maggawa ng masama, wala tayo nun. Pag sinabi ko yun, yun talaga. Okay, maingat tayo. Yun lang din na kung ano pangako natin, gagawin talaga natin yan. Kung sinabi kong nakakabuti talaga itong vlog mo ko at gagandang buhay mo, totoo yan. Hindi tayo magsabi na tsambahan lang yan. Hindi yan totoo yung sinabi mo, nasa iyo na yan. Ang nagsasabi lang ng ganun, yung mga palabisyo din. Din ako, nandito lang talaga ako sa bahay. Kasama ko nanay ko, kapatid ko, tumutulong tayo. As in, good example tayo, magandang halimbawa, mabait tayo. At least, napaplano ka rin sa buhay mo o sa future. Meron naman tayong pangarap. Diba? Yun lang din ng mga tao ngayon. Lahat tayo stress. Sa pangangailangan mo pa lang guys. Then, ang iba kasi na stress din. Nakasawa ng maaga. Mas dumadagdag yung stress nila. Kasi yung mga bata ka, may gastos talaga yan. May mga needs yan. Tapos, yun lang din, kawawa ang bata. Yun lang din na, parang ano ba, na maawa ka sa bata mo, sa future mo, sa generation mo, meron man yan ngayon. Kung sino man na asawa mo, sino man na anak mo, be grateful kung anong meron sa iyo. Huwag ka maghinayang o ma-discourage, bakit ito pinanganak, bakit ganitong asawa ko, hindi gwapo, hindi mayaman. Pasalamat ka kasi pinili mo yan. Huwag kang ma-discourage kung anong meron sa iyo. Sana pareha kami sa kapitbahay mo, sana din mayaman din kami pareha sa kanila. Kasi ako, ganun din ako dati. Mga kapitbahay ko dati, ang saya-saya nila, may mga Christmas tree. Nung bata pa ako, sa aming bahay, napakadilim. Try ko rin na walang kain sa bahay. Yung bata pa ako, sobrang payat ko. Gala-gala kasi ako eh. Pag uwi ko sa bahay, wala akong makakain. Hindi ko rin na paano magpupo, paano magwiwis. Wala talaga akong alam. Yan lang din ngayon na may alam ako. Ituturo ko talaga yan sa bata ko na gaganda din talaga ang buhay nila. Hindi sila kawawa. Then, hindi ko naintindihan ang buhay ko. Wala makagusto sa akin noon. Kasi, hindi ako marunong magsalita eh. Wala akong alam eh. Tapos, pasalamat lang siguro ako noon ng pagka-inusinti ko noon. Kasi, yun lang din na may pangarap ako. Pero, ang ibabase kasi sa ibang tao, pag may pera ka, gagalangin kanila, ganun. Pero malalaman mo yung totoong tao kapag wala kang pera. Ma-appreciate ako sa mga tao nung pinansin ka kahit wala kang pera. Diba? Kasi ngayon, ang mga kaalaman ay parang wala na eh. Mga tao ngayon, plastikan lang eh. Hingi lang sila ng pera eh. Pero pag ikaw na wala namang papansing barkada sa'yo. Ako, totoo yung mga sinasabi ko. Yung mga ibang barkada dyan na nakilala mo, religious ba yan? Palabisyo ba yan? Yung mga unang katanungan ko, ipipilter ko yan sa salain eh. Ano yun sila? Gangs lang yan. Grupo-grupo lang yan sila. Gawa lang sila ng kalukuhan. Pero pag sinmunan mo yan sa Bible, turuan mo yan ng mga kabutihan, naaantok yan. Mayroon talaga sila mga bad spirit eh. Yung mga masamang hangin eh, sa kanilang isip eh. Doon, yun na, nadidetect ko na sa kanila, sa kanila, tatawanan na nila ko, bakit ako babadala sa kanila?
Ako, meron talaga akong identity. Ay, excuse me. Meron talaga akong, yun lang din, may identity talaga. Identity ako. Kung sino ako. Sino ako. Ako, yung upload ko, pinanood ko rin yan eh. Sa madaling araw eh. Yung mga video ko, pinanood ko rin yan. Yun lang din na, may trabaho tayo ngayon, maaga tayong gumising. Yun lang din na, sa ako, bakit ako hindi nag-expertise noon? Kasi wala kami masyadong nag-view eh. Eh di, ibublog ko na lang ng ganito na mga kaalaman sa buhay. Kasi dati, kung magla-like ka sa YouTube ko, mga expertise eh, magbabalik ko mag-upload. Pero kasi walang nagre-react eh, walang nagko-comment, walang nagla-like. Eh, siyempre, di ko papatuloyin yun. Kasi parang sayang lang eh. So, itong mga video ko na sineshare ko ngayon, eh talagang may makakatulong talaga to sa buhay. Yun din yung mga tao kasi ngayon, maraming nang problema. Many people are having problems. Lalo na talaga money. Money is positive energy eh. Money is not a negative energy. Kung lagi kang nagagalit, magpamangkin ko. Ano siya? Ano ba itong gagawin niya? Order siguro. Yun lang din na money is positive. Hindi yan negative. Matulungin yung pera. Ang reflection kasi sa pera, matulungin, masipag, matalino, marunong ka mag-communicate. Yung mga effort natin yan, oras, service. Bago ka makapera, at sa pera mo, bibili ka ng pagkain. Yun ang purpose ng school mo. Bago ka maka-work, mag-school ka muna. Gumastos ka muna ng malaki, mag-sacrifice. Para pag work mo, makapera ka para makabili ka ng pagkain. At pagbayad ng renta mo, yan si bait. Bait. Aw. Kilala ko yung mga aso na yan. May mga dog at saka cat translator tayo. Yun lang din na ako. Masasabi ko, yun ang talagang buhay. Kung hindi ka malawak ang isip mo, madadala ka sa sabi ng iba, siguro sabihin mo, siguro maniniwala ka na rin ako sa kanila, no? Kasi boring sa bahay eh. Si nanay laging nagsisigaw-sigaw, lagi binumura ako. Masama ang sinasabi nila sa akin. Meron nga silang anak, pero hindi sila marunong mag-influence sa kanilang anak. Ganito, babasigawan lang nila, PI lang, putangina lang, buisit ka, di ba? Hindi, ang mga naririnig ng bata, hindi maganda. Hindi sila inspired, pagod na sila, hindi sila naintindihan yung buhay. Yun lang din na kikurutin agad. Hindi kasi napapaintindi o napaliwanag sa bata at hindi nila kaibigan ang kanilang bata. Yun ang mga dahilan na ang mga ibang bata pupunta sa mga barkada kasi masaya doon, tatawanan doon. Din wala kasi silang purpose or reason bakit sila nabuhay sa mundo. Yung nanay din, struggle na gusto nilang maging mabait ang nanay, ang ilang anak. Di nila alam anong gagawin kasi wala silang alam, kasi wala ng panahon. Walang oras. Ang paghanap pa lang sa libro na How to Raise a Respectful Kids, ang napakahirap. 1 in a million copy lang ang nakita ko. Sa lahat ng mga bookstore, pasyal ko yan eh. Kasi alam ko na mga matatalino at magagandang buhay, pumupunta talaga sa library, bookstore. Yun talagang mahilig ako sa books, sa libro. Kasi alam ko naman na wala kasi akong kausap eh. So siyempre, libro lang kaharap ko at mga loto, mga numbers. Yun lang, at saka mag-vlog ako dito sa YouTube, makashare, yun lang mga activities ko. Mag-iipon, coin collection, diba? Magpa-prayer, religious din tayo, marami tayong talent, pero hindi lang talaga tayo mayaman. Diba? Kasi gagalahin ka na eh, para ka ng presidente pag marami ka ng pera, dami-dami ng zeros na sa bangko mo, sana all. Pero kasi kung ang lahat ng tao, pag may maraming pera, tataas din ang mga bilihin. Kasi gusto nila na pag kunti lang yung pera mo, paghirapan. Kasi ngayon, saan talaga pupunta ang tao ngayon? Talaga sa karamihan. Loto talaga. Maniwala ka sa akin. Yung mga seaman, yung iba na teacher, mga trabahante, nagmamasakali lang. Talaga nakita ko dun sa loto outfit. Talaga, di ba engineer yun? Di ba daking sweldo nito? Trabahante nga to eh. Di ba sa proud sa kurso niya, di ba? May anak asawa siya doon, nagluluto sila doon, nagtataya. Nakita ko talaga, both my eyes, dami, may tambay, may tindero, ang taya nila tag 200.
300, minsan 500, mga matatanda na retired. May iba din sa Tom's World lang, yung 600 pesos lang nila, 1,000. Parang barya lang sa kanila sa ibang tao Araw-araw pa naglalaro. Sabi ko, kung maglalaro ka sa Tom's World, 1,000 isang araw. Sa isang buwan, may 31,000 ka. Laro lang nila Inuubos na yung pera nila Sabi ko, saan ba ito kumukuha ng pera? Ako, tataya ako sa Lotos, pero 10 piso lang Lalakarin ko pa back and forth tanghali Pero sa totoo talaga, natatawa ako sa ibang tao kung talagang manalo ka talaga, di manalo ka talaga. Destiny mo talaga yun. Hindi mo mapipili sa daming taya. Totoo talaga yan. Kahit isang numero, dalawa, kung so destiny talagang mananalo ka na, pamagitan na ng isip at damdamin mo. Naniniwala ako diyan na siguro maging successful sa school at work mo. Kailangan mo talagang positive ang isip mo at damdamin. Dadaan ka muna sa school at work at business bago ka mag-asawa. Kasi mag-asawa kasi kung hindi mo na master yung basic na yan, mga foundation, hindi ka marunong mag-aral. Ang pag-asawa, kaya mo master ka sa pag-aaral. Magaling ka sa trabaho, di ba? Mga repair, mga ano-ano pang gagawin sa bahay. Trabaho na kumita ng pera. Pangatlo, marunong ka magnegosyo na paano dadami yung pera mo. Tapos, hindi ka mahihain. Maraming talent yan na pag-aralan. Apat, alagaan mo yung kalusugan mo. Take care of your health. Then, para hindi ka magkasakit. Yun, yung apat na yan, mahirap yan gagawin. Pupunta ka sa pag-asawa agad. Demand ng pera yan. Demand ng effort yan. Yung mga kabataan. Then, panglima, naibisyo pa sila doon. Paano mo i-sustain, i-maintain yung asawa mo at anak mo? Di, paghiwalayan din. Okay? Noon pa yan, ito mga sinasabi ko, yung year 2006 pa lang, elementary pa yung grado ko, hanggang naging high school ako, naging college ako, naging tambay ako noon ilang years, hanggang ngayon. Ganito talagang isip ko, mas lalong lumalalim yung kaalaman ko based through mga research, experiment, nagsesearch ako sa YouTube, marami akong pinanood. Okay, nagre-research din ako sa Lotto Formula noon kasi paano yumaman at paano hindi magkasakit. Siyempre, paano bago ko to nalaman ng mga kaalaman ito? Siyempre, 12 years of my life, sinasacrifice ko. Ilang taon pa ako noon? 23 years old. Long last 12 years ago. Then before last 23, ang edad ko, mga 16, 17. Curious na ako. Ano talagang skandal? Ano ba talaga tong Then pagkatapos, ano talaga to? Bakit tayo kumakain araw-araw? Nalilito ako nasistress ako Bakit may maraming cellphone? Bakit nagbebenta? Talagang wala akong kaalaman Uhaw ako sa kaalaman Uhaw din sa pag-ibig. Wala rin akong kaibigan. Wala akong makwentuhan. So, ginawa ko, kwentuhan lang ako sa YouTube na makashare din. Magsasabi ako ng magagandang salita na makakatulong sa kapwa-tao. Bibigyan kayo ng gabay or guide. Sana merong video na ginagawa ko noon sana. Pero wala kasi sa YouTube kasi mga funny video, mga intriga, di ba? Wala kang yung video na pinanood mo noon sa kanila, tawa-tawa lang. After end of the video, ano mapapala mo? Dito sa aking video na pinanood ko, meron ka talagang mapapala. Minsan nakakasawa lang, pero habang pinanood mo to araw-araw, nanonood nga ako sa sariling video ko nga Nasabi ko rin, parang subconscious Inaaral natin lahat Pero yung inaaral natin lahat, di pa sapat. Di ba? Marami pa tayong mga bagay na hindi talaga alam. Kailangan talaga na ang alam natin, gagawin din natin physically. Kasi sa school, alam mo yung mga mathematic formula, communication, ganun. Pagtrabaho ka, dinbing nun. Pagkatapos nun, bigla ka nakasakit. Back to basic ka naman. Bakit ka nakasakit? Disiplina na naman. Tapos nung may kalusugan ka na, pera na naman kasi magnegosyo ka para kumita ka ng pera. Pagkatapos nun, kailangan na ba ako mag-asawa kasi ganito. Alam mo, ang dami problema talaga ng buhay sa tao. Pero minsan, may mga problem na gawa lang din ng sarili nila. Stress sila, nagbibisyo doon. May iba din problema na damay lang sa pamilya nila. Ako, dependent ako sa pamilya ko. Siyempre, madadamay din ako kung anong mangyayari dito sa kanila. Pero hindi rin tayo masama, hindi tayo pala bisyo para barkada doon. Sinasabi daw nilang weirdo ako. Sila, bahala sila.
At marami sila doon. Ako, may identity talaga ako. At may kaibigan ako, may identity talaga. Namimili din ako. At yung pagjojowa, talagang mahigpit ako dyan. Mahigpit sa mga quality. Hindi ako basta sa, noon, madali ako maibig eh. Basta maganda eh. Pag maganda ngayon, ano ko pa yan, i-check ko pa talaga yan, scan ko pa talaga yan. Kasi alam ko naman, hindi naman ako bad boy. Ayaw ko lang magpaloko. Ayaw ko rin mangloko. Nandito natin, lahat natin, ginaya ko si God Yahweh. Para, mahalin yung, tuparin yung mga kautusan niya. Yun lang talaga ang gusto ko. Sa pangalan kong Jeremiah eh. Yahweh. Yun talaga doon ang pangalan ni Yahweh sa pangalan ko. Medyo doon talaga siguro eh. Puso ko iba rin sa kanila, hindi ako nanginginom, hindi ako talaga pala bisyo. Siguro, ako, nung pinanganak ako sa nanay ko, muntik na rin daw ako mamatay, sabi pa ng nanay ko. Salamat daw si nanay ko sa God Yahweh, bakit ba ako nabuhay na, ang nanay ko kasi, nung binuntis niya ako, may ubo kasi siya, marami niyang lagay na antibiotics. Siyempre, nung pinanganak ako, mental block talaga ako, yung wala talaga akong alam. Hindi ako marunong magsalita, ganito. Hindi naman ako disabled. Pasalamat daw sila na buhay ako. Pero naging mabait ako. Hindi din may problema rin ako sa kalusugan. Nadadala lang tayo sa problema. Pero yung pagkatao ko talaga, hindi talaga ako masama. Minsan maging mapasama ka rin sa kapitbahay mo, kung ano sinabi nila, kung yan talaga, kailangan mo experience. Kasi ngayon, mga kabataan mo, daming namamatay ng maaga eh. Diabetes lang. Na iba na cancer, high blood. Noon, na mga high blood cancer, mga 40s pang edad. Pero ngayon, mga 20 years old, 18 years old, may cancer na, 10 years old. Dami pagkabata ang namamatay. May iba na namatay sa aksidente, may iba pinatay, may iba ni-rape doon. Nagkabata. So, dito nga sa, sa Cavite nga, yung mga sementeryo, sa Manila rin, ang cemetery doon parang naka-building na eh, na umiikot-ikot na eh. Sabi ko, marami eh. What if yung ibisyo nila eh? Ang ginawa ko kasi, instead na ibisyo mo, gumawa ka ng kasamaan, i-transform na a negative thought, a negative action into positive situation. Ganun tayo eh, kaya natin baguhin yung sitwasyon sa pamagitan ni God Yahweh na kaalaman niya. Si God Yahweh kasi, humanap siya ng paraan in a mysterious ways talaga siya. Kung susunod ka lang talaga sa gustuhan ni God Yahweh, gaganda talagang buhay mo. Pero kapag susuway ka talaga, hindi ka susunod, nagbasa kami kanina na Deuteronomy chapter 28, make you the head, not the tail. Basahin mo buong chapter. Kung susunod ka sa Kanya, i-bless ang lahat ng gagawin mo. Kapag hindi ka susunod sa Kanya, of course, yung sitwasyon mo, example, kumain ng baboy. Sabi ng Christian na, wala, nililis na yan ni Kristo, di ba? Daming conflict, di ba? Simple lang, napaka-literal na basahin yung Bible. Ginawa nila, dito kasi sa Corinthians, sa Philippians, sabi dito sa Titus, Timothy, dito totoo yun. Claim lang nila, kumuha lang sila ng kunting quote sa Bible verse, then ginagawa nila personalize. Fake news yun eh, scam yun eh. Nag-spread ka ng hindi totoo. Walang proven na totoo ba yun. Yun lang din na marami, iba-iba kasi mga tao eh, iba-iba religion. Yun din na iba-iba din ang problema. Yun na, tayo dito is good influence lang tayo, good influence. Na ako, yung ginawa natin, sinasabuhay talaga natin yan. Hindi tayo sabi-sabi lang, sabi niya, ganito. Hindi. Kung ano ko talaga sinabi ko, yun talaga yan. Wala lang maka-appreciate sa akin. Kasi, siguro, hindi sila maka-appreciate sa akin kasi iba ako sa kanila eh. Sila pala inom, bisyo doon, palagala, chicks, maraming natikim na babae. Hindi pa ako nakaskandal ng babae at saka yung nakakiss nga eh, wala talaga. Dito nakasag ng dibdib, wala nga talaga eh. Wala talaga ako, kasi virgin talaga ako. Kasi ayaw nila sa akin eh. Pag lapit ko pa lang sa babae, tingin pa lang, lumalayo na sila sa akin. Pag sasalita ko pag lalapit gusto kasi sa babae, mayaman at pogi.
Hindi naman tayo eh. So, ginawa ko, mag-research na lang ako. I-improve ko na lang yung sarili ko. Paghanap ng Lotto formula, paano maging mapogi, malusog sa kalusugan, at maraming alam, at mabait, at religious. Binawi ko sa ibang paraan. Diba? Hindi man tayo kapugian sa kanila, hindi man tayo masaya sa kanila, joker sila, magaling sa mga chicks, magaling sa kama, pero magaling tayo sa religion, magaling tayo sa kabutihan at kabaitan. Hindi ako nagpag-alagala na chismisan doon sa ibang bahay. Inuna ko yung pamilya ko, nag-serve ako sa family ko, at nag-aral. Hindi lang tayo nakatapos sa college. Pero marami tayong alam. Paano ba yung nakagraduate ka nga, isang kagat ng dengue, patay na, di ba? Wala. Life is so, tawag ito, walang garantiya ang buhay talaga, pabago-bago. May buhay na gaganda, may buhay namang hindi. Siyempre, nung sinunod ko si God Yahweh, gaganda talagang buhay mo. Kung naghihirap man ka ngayon, nagsuserve ka ni God Yahweh, talagang dandahan kumikita ang blessing sa'yo. May taong tutulong sa'yo, may para sa atin namin. Talagang dati, yun lang din na gagamitin ni God Yahweh yung mga tao. Pero sa akin, nagsishare talaga ako. Hindi din ako magsisinungaling sa mga tao kasi bawal magsinungaling dito sa YouTube. Talagang yan ang community guidelines ni YouTube eh. Na don't tell na makakasama sa tao. Ito sinasabi ko talaga, totoo to, mga real situation. Ikaw ngayon, tatanungin kita, comment na rin kayo, makita ko yan sa YouTube studio. Kasi hindi ko makita directly yung comment eh. Ngayon sa YouTube. Ngayon makita mo lang, ko lang to sa YouTube Studio. Ayan, ang iPhone 6a. Wala nang update eh. iPhone, ano na to siya eh. Mga 6 ang version niya 12 point kuan din ang kailangan sa iPhone. Ngayon sa mga apps ay 14 or 15. Yung iPhone 16 ay iOS software na 17. Pinanood ko sa sa Apple. Yun lang din na matagal na eh. Magandang Apple products talaga. At saka gusto ko si Apple at si Google at saka si YouTube. Yun lang din na masasabi natin na maswerte ang panahon ngayon. We are not supposed to be stressed right now. Dami mo na makikita, marami kang ma-access noon talaga, mano-mano talaga. Yung mga sulat, nakikita ko pa yung sulat noon ay ng mga year 1995, bata pa ako noon eh, 6 years old, naalala ko yan eh. Pumunta pa, pagkatapos ng sulat, pumunta kami sa post email, mga mail ba? Email kasi ngayon, electronic eh. Noon talaga, literal talaga na papel. May anthrax pa na mga virus noon, na ipapadala pa. Maraming threat din kahit yung mga sulat pa noon. Na then pagkatapos, sila na yung address, sino nag-sender sa'yo. Dahil dumating din yung telepono. Tapos, dumating din yung cellphone na wala ng wire. Tapos, dumating yung Nokia. Sumikat yung Nokia. 2 gig pa ang pinakamalaking memory eh. Yung last video eh. Tapos, dumating ang iPhone. Samsung, yung mga ganun. So, siguro, ewan ko lang kung anong mangyayari sa future. Siguro, hi, hello na lang sa future times kung anong year yan. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. At least, kung mag-exist pa ang YouTube, kung hindi pa tayo one world government, or patuloy pa rin ang demokrasya, democracy. So, ewan natin, who knows? Itiwala lang natin lahat ng God Yahweh, lahat sa buhay natin, maging sa hirap at ginawa. Ang asawa mo, reflection yan ni God Yahweh. Sa hirap at sa ginawa, parang tinatawag na drugs ka ba? Kasi na-addict lang din ako sa iyo eh. Dapat sa asawa ka lang na-addict at saka dapat na-addict ka lang kang God Yahweh sa kabutihan, sa goodness, sa fairness, sa justice. Huwag kang gagawa ng masama. Kahit masama yung tao, mayroon din boundary yan. Huwag kang yun lang din na ang pinapractice ni God Yahweh, fairness at practice of transparent at purity ba. Yung huwag kang mag-iinom doon. Kung ano sabi ni God Yahweh, gawin natin lahat. Huwag kang magpatay, huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw, huwag kang agawin mo yung asawa na kapitbahay mo. Yung kahit 10 commandments. Sundin mo yung Sabat, sundin mo yung pista. Yun kasing way of kaligtasan. May iba. Sa iba, sa Messianic
ano pa daw eh, Joshua eh, yung iba, no, kahit alam natin yan sila. Pero ang gusto lang natin is, marunong ka ba makikisama sa ibang tao? Mabuti ka ba? Mabait? May compassion ka ba? Or awa? Yun ang importante sa religion eh. Hindi yung sermon mo. Yung marunong kang magrespeto sa kapwa-tao. O, di ba? Hindi pa yun, research yung masama-sama ng ugali. Yun lang din na ako na talagang doon ako sa mga Messianic talaga kasi ano talaga sila eh, open sila eh, marunong sila mag-share, gusto din sila mag-share sa mga hindi nakakilala, di ba? Hindi sila madamot na ano, yun lang din na tayo gusto natin na malaman si God Yahweh na makilala sa buong mundo, o di ba? At ma-serve niya, yun ang maganda. Yun lang ng mga Jewish, siyempre respeto natin sila, ginalang natin sila, pero yung sabihin nilang yung Bible sa kanila lang yun, object ako nun. Kasi ang Bible, gawa yan sa tao, kang God Yahweh. Sa kanya itong buong mundo, kahit ma-gentle ba yan or nakakilala sa kanya, hindi. Kang God Yahweh ito lahat. Okay, so like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po. Mag-9 na ngayon ng gabi. Thank you po sa papanood po. Kahit mahabang video no ito, marami kayong matutunan sa akin. Thank you po. Mapahinga naman tayo. Good night at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa papanood. See you in the next video po. Maraming salamat po.